Welcome sa Dries TV. Kung interesado ka sa ganitong news, huwag kalimutang isubscribe ang ating YouTube channel. Maraming salamat! Welcome back again sa ating YouTube channel mga kakimpaw, and sa update natin ito ang pag-uusapan natin ay tungkol sa mga importanteng kaganapan kina Kim and syempre kay Paolo Abilino. Pero bago po ang lahat, maraming salamat sa inyong patuloy na pagsuporta at pagsubaybay sa mga daily update natin. Kaya naman bilang pasasalamat, narito po ang isang napili kong komento patungkol ito sa naging previous update. Mula ito kay Ginang Nenita. Sabi niya dito, kahit ano pang lait at sira ninyo about sa Kim Pao, kahit 1% hindi mangyayaring iiwan namin ang Kim Pao. Dahil ang sinusuportahan naming artista, magpakumbaba, respetado, may mabubuting kalooban at matulungin sa kapwa nila tao. Walang maniniwala sa mga bashers. Hindi namin aaksayahin ang aming time sa mga taong may ugaling inggitera, mga bastos, maitim ang budi at walang mabuting nagawa sa lipunan. Mga salot sa mundo. Dead mayan sa amin, focus kami sa positivity life and good deeds. God is good. Maraming salamat sa inyong komento. Yes, tama po kayo dyan. God is good all the time. And yes, tama din kayo na i-deadman na lang natin ang mga bashers kasi wala po yung maitutulong or maidudulot sa ating mga buhay kundi pagka-high blood at pagka-irita lamang mga kakimpaw. Kaya wag nating pinag-aaksayahan ng oras yung mga ganyang tao, 'di ba? Basta tayo alam natin ang kabutihan ng puso at busilak na puso ni Kim and ni Paolo Abilino. Kahit anong sabihin nila, hindi po sila magwawagi mga kakimpaw. Yan ang itaga nila sa kanilang mga isipan at itaga nila sa bato yan. Hindi magwawagi ang kasamaan nila laban sa kabutihan na ginagawa ni Chinita Princess. Hindi po nila mapapabagsak yan. Kahit anong lait, tayo ang may alam ng katotohanan. Marami po tayo mga kakimpo at hayaan na natin yung mga bashers na yan dahil yan po ay mga salot, no? Salot yan. Kasi hindi po nila nakikita ang katotohanan. Mga bulag sila sa katotohanan. Basta focus lang tayo sa positivity ni Kim and ni Paulo. So maraming salamat po sa inyo komento. Ginang Nanita, God bless po sa inyo and mabuhay kayo. So eto na nga, pag-usapan na natin mga kakimpa mga topic na nakalap natin sa update na to at unahin na nga nating pag-usapan ang kaganapan kay Chinita Princess ngayong araw po ng Miyerkules. So yes, present na naman ang ating Chinita Princess na napakaganda dito po sa It's Showtime, and talaga namang pasabog na naman ang kanyang mga OOTD ngayong araw. Yes, mga kakimpaw. Talagang kahit anong suotin niya, 'di ba? Mapa, may necktie man 'yan or what, bagay na bagay po. Mahusay kasi talaga siyang magdala ng mga kasuotan, mga kakimpaw. Ewan ko ba dito kay Chinita Princess? Basta siya ay buhay na Barbie doll. Kaya kahit anong ipasuot sa kanya, talaga namang bumabagay. 'Di ba? Yan po yung kinakainggit ng mga bashers, mga kakimpaw. Hindi kasi nila kayang gayahin yan. And bagay yung ibang artista naman, may insecure din dyan kay Chinita Princess. Kasi nga naman mga kakimpaw, kahit anong gawin na, kahit anong suotin, abay lahat bagay mga kakimpaw. 'Di ba? Samantalang sila, nagmumukhang losyang, 'di ba? Ginagaya na lahat-lahat si Kim Cho. Pero wala pa rin pong epekto. Still si Chinita Princess pa rin talaga ang young looking kahit nasa edad na 36 na. Sabi nga nila, ano daw mga pinakain sa mga ganyang edad, yung mga batang 90s, mga batang 80s, mga baby face pa rin, mga kakimpaw, 'di ba? And pasok doon si Kim and syempre si Paolo na talaga namang young looking. 10 years younger sa kanilang mga age. Samantalang pag-usapan naman natin mga kakimpong tungkol dito sa isang pa-blind item na nabasa ko sa mundo ng social media. At ang nakakatawa pa dito, may nabasa po ako na baka daw si P, baka daw apektado si K at kung ano-ano pa. Ano bang laman ng blind item na yan? Sabi kasi dito, Daho Ite, confirm, ex-showbiz couple ang spotted
na patagong nagkikita sa mamahaling hotel dahil bawal pang i-announce ang kanilang pagbabalikan. So mag-ex daw po mga kakimpaw dito sa showbiz nagkabalikan. So sino kaya yan? Alangan naman si Kim or si Paulo yan, nakakaloka naman kayo. Meron kasi ako nabasa na hindi kaya si P ito, anino palang hulma ni P yan. Kawawa naman si Kay kung si P ang nasa blind item na ito. So kung iyong papansinin mga kakimpaw, yung parang pa-blind item dyan, yung anino mga kakimpaw, oo nga naman, parang hulma ni Paulo Abilino. Pero syempre mga kakimpaw, hulma lang po yan. Marami po ang magkakamukha sa anino, pero in realidad, hindi po si Paulo yan mga kakimpaw. Nakakatuwa lang, no? Kaya binigyan content natin ito para linawin po mga kakimpaw ang tungkol dito na hindi po si Paulo Abilino ang nasa pa-blind item. Dahil unang-una mga kakimpaw, sa oras po na mangyari yun, alam nyo ang unang-unang lalayo, si Chinita Princess mga kakimpaw. Kilala natin si Kim Chiu pag alam niya pong red flag ng isang lalaki, naku lalayuan niya na po yan mga kakimpaw. Take note, 11 years na kaya ni Chinita Princess. Yun pa kayang ilang years lang silang magkakilala. 'Di ba? Kayang-kaya ni Chinita Prince makalimutan na ang mga lalaking red flag na, 'di ba? Kayang-kaya. Kaya huwag kayong mag-alala kay Chinita Princess dahil hindi naman ito si P, mga kakimpaw. Hindi po totoon si P yan. Marami po ang magkakahitsura talagang mga anino pero iba naman yung tinutukoy dito. Bakit? Si Paulo at si Kim lang ba ang couple sa showbiz, 'di ba? Si Paulo lang ba ang aktor? Ang dami-daming aktor mga kakimpaw at hindi si Paulo ang tinutukoy dito. Paano ba naman kasi pag may pa-blind item, si P agad ang pinaghihinalaan na para bang walang ibang aktor. Paano ba naman kasi si Paulo po ang sobrang sikat ngayon or ang tambalang Kim Pao, mga kakimpaw. Kaya sila po nang sila ang pinuputakte at kinokonek talaga nila agad dito yung mga isyong nababasa po nila sa social media. So nakakaloka lang, 'di ba? Pero wag po kayong maniniwala sa mga ganyan-ganyan ha. Hangga't hindi po natin kino-confirm, naku, wag po kayong maniniwala. Kasi napaka-stable ng relationship ni Kim and Paolo. Sobrang saya nila mga kakimpaw. Kaya nga po tahimik lang yung kanilang relationship, kaya nga binibigyan nila ito ng privacy and syempre pribadong relasyon meron sila. Kaya kung yung mapapansin, talaga namang sobrang tahimik. Kasi pag binulgar niya yan sa publiko, wala nang katahimikan. 'Di ba? Kung sino-sino na yung makikisaw-saw hanggang sa magkasira na. Kaya maganda talaga yung naging setup ng relationship nilang dalawa eh. Kasi talagang yung info umiikot lang sa kanilang relasyon, sila lang talaga yung nakakaalam, nape-preserve yung privacy at yung impormasyon na sila lang talaga yung dapat na nakakaalam. Ulitin ko lang, hindi po si Paulo ang nakipagbalikan, okay? So, paano mga kakimpaw? Hanggang dito na lamang po ang update natin at maraming salamat po sa patuloy na pagsuporta.